Good day mga kabayan, this is Marlon in UK and nagbabalak ka rin ba kuhanan ng passport ang iyong newborn dito sa UK? So for today's video ay bibigay ko sa inyo ang step kung paano nga ba makukuha na natin ng passport ang ating newborn dito sa UK. Disclaimer lamang po, ito po ay para sa mag-asawang nandito sa UK, Pilipino na mag-asawa po Dito na sila nagkaanak, so yung anak nila dito na asin sa UK and wala silang Philippine passport. So married or unmarried, matutulungan ko po kayo. So pagka silang pa lang ni baby, I know i-record naman tayo kung nandito tayo sa UK na i-record tayo ng government nila na kumuha tayo ng British birth certificate ng ating baby. So ano nga ba yung British birth certificate ng ating baby? Yun po yung first documents ni baby dito sa UK. So makukuha po yun sa town hall ng ating, for example, nandito kami nakatira ngayon sa Ballymena and pumunta lang po kami sa town hall para makakuha nun. Ang kagandahan doon is hindi man kayo kasal, pwede nyong i-register yung iyong anak under the father's name. Sa akin, ginawa ko po iyon. Nilagay ko po sa pangalan ko and okay lang naman daw. As long as present kaming dalawa ni Mrs. Sa town hall para ma-appear nila na pinagasundoan namin ito na gusto namin is yung pangalan ko ang maging last name ni baby. So yun yung first. Bakit nga ba mahalaga ang British birth certificate? Kapag po tayo ay nag-flight pa London Embassy kasi yan po, spoiler, doon po tayo mag-apply sa London Embassy. And kapag po tayo nag-apply, sasakay tayo ng eroplano, yun po ang hihingin na documents sa ating anak. Wala siyang passport, kaya kakailanganin niya ng birth certificate. So yun, mahalaga yun. Step number 2, kailangan natin mag-secure ng report of birth ng ating baby. So, ano nga ba ang report of birth? It is basically a document to submit in the Philippine Embassy to officially registered a Filipino child who was born outside the Philippines. So, katulad nating OFW, nandito tayo sa UK, to officially registered yung ating mga anak dahil Pilipino ito na isinilang sa labas ng Pilipinas. Kailangan natin yung report of birth para i-register sila sa Pilipinas. So, paano nga ba tayo magsisecure ng ating report of birth form? Tinype ko lang po is London Embassy PH Report of Birth Form PDF. And then sa AA na ito, yan, may nakita ko tong Philippine Embassy in London. Kasi kapag tinype mo tong Philippine Embassy in London, wala siyang lumalabas. Hindi siya nag-a-appear sa Google. Hindi ko alam. Pero kailangan mo kasi makapunta doon sa site nito. So ayun, nag-appear siya. Pupunta ka ngayon sa consular services and then hanapin mo yung downloadable forms, and then sa downloadable forms hanapin natin sa baba yung tinatawag natin na report of birth. Hanapin natin ito, report of birth. Sa report of birth, ito ilalagay natin dito is London Embassy, child's name. Ipipill up mo lang ito, child's name, first name, yan. Pipill-upan mo lang yan, mga yan. And then father and mother. Kailangan kasi typewritten siya. And then, ayan, pipirma ka lang dito. And, take note guys, wala kayong ipapa-stamp dito. Wala kayong mga ipapa-stamp or ipapa-notarize ng mga kasi sila na bahala mag-notarize niyan or basta hindi nila nire-require. So, yan lang para sa report of birth. So, ano yung mga kailangan ni report of birth? Nakalagay dito is 4 photocopies ng yung birth certificate ng ating anak, yung British birth certificate. So, ihanda natin yun, 4 photocopies. And then, 4 photocopies nung data page nung magulang nung bata. So, kung hawak mo yung passport mo, pa-photocopy mo yung data page noon. Take 4 copies kayo, mag-asawa.
And then, kung kayo naman ay kasal, mas maganda pag kasal kayo. Kasi ang mangyari, kukunin lang naman yung inyong yung marriage certificate. Ipapapotocopy lang din ng 4 yun. So, yun lang. Sa amin kasi, guys, although hindi kami kasal, it's okay lang naman. So, kung ba't ko nasabi na okay lang naman, mas marami yung documents, pero still kaya naman gawin, di ba? For example, ang additional documents kapag hindi ka kasal is, unang-una, affidavit of admission of paternity. So, 4 copies. And then, yung affidavit to use the surname of the father. So, dahil ginamit ko yung surname ko, kailangan mo rin ng 4 na copies noon, and I do believe na printed ko siya. Kumbaga, tinype ko siya lahat. To continue lang kanina, para makita natin yung affidavit, yung sinasabi nating affidavit of admission of paternity, at saka yung affidavit to use the father's last name, doon pa rin tayo sa Embassy of Philippines. Yan yung kanina, and consular services. Pupunta lang kayo dito, downloadable forms, and then sa baba lang na report of birth, ito yung affidavit of admission. Buksan natin. So ayan yun. So ayan yun. Lalagay mo yung pangalan ng bata, yung ako, ito yung, for example, pangalan ng anak ko, tapos ako, sa place of birth, tandaan nyo. Ang kailangan lang ng mismong office dyan is yung kung saan pinanganak, gaya ng anak ko, sa Antrim siya, ilalagay lang Antrim, Northern Ireland, United Kingdom. So, ganun lang, kasi hindi nila tatanggapin kapag hindi ganun yung format. And then, printed name lang. Yan. And then, doon naman tayo sa pagbalik natin, doon naman tayo sa affidavit to use the surname. So, ito, ang mag-execute nito is yung mother. So, si mother ang maglalagay dito ng pangalan niya at magpipill up ng mga dito, ng kailangan pilapan. And then, syempre, signature din niya. Ayan. So, take note lang. Kailangan is mapilapan nyo tong mga required details here. So, yun lang para sa affidavit of admission of paternity and affidavit of use of surname of the father. And then, magsisecure din kayo ng application form ng passport. So, yun, mahalaga yan. So, application form ni passport ng baby. So, yun din, nasa site rin yun. Papakita ko sa inyo mamaya. Doon naman sa sa passport application ni baby, same pa rin, downloadable forms. Dito tayo sa passport application form new, doon tayo so ayan, ang lalabas niyan. And then check nyo to, minor, ganun na pipilapan nyo tong mga to. So ito naman, hindi siya ganun as in ka serious na kailangan pilapan nyo nung serious ito. Pero pagdating kasi doon sa mismong London Embassy, check rin nila yan. Lang yan, more on written lang yan, ganyan. So makikita nila yan kung tama ba yung mga inilagay mo. So ayun lang para sa passport form. Linawin natin lahat ng kailangan nating dalin bago tayo pumunta doon sa London Embassy. Take note, London Embassy tayo pupunta kasi nga, for example, residing kami dito sa Ballymena under Northern Ireland. Meron sa Dublin na PH Embassy, pero ni-research ko at wala doong kuwanan ng passport ng bata. Sa London talaga nanggagaling. Halos lahat ng sa UK. So, much better sa London Embassy tayo pupunta. And then, ayun na nga, bago tayo pumunta ng UK, kami ganito ginawa namin. Ready na yung aming
Unang-una, 4 copies ng birth certificate ni baby, 4 copies nung each of dated page ng passport ng magulang, 4 copies na typewritten na report of birth form, 4 copies ng marriage certificate nyong mag-asawa. Kung wala kayong marriage certificate, 4 copies para sa unmarried, 4 copies ng admission of paternity, and 4 copies ng affidavit to use the surname of the father. So yun na nga mga kabayan, ready na nga tayo. Ang gagawin nyo na lang is mag-secure na po kayo ng ticket nyo pa London, secure na po kayo mag-book na po kayo ng hotel nyo na malapit dapat doon sa PH Embassy, para kung 3 days man yung sinecure nyo, makapaggala mo na kayong pamilya, and then makapunta doon kayo doon sa PH Embassy, tsaka masigas yun na yung mismong pagkuha ng passport. So yun lang. I'm tired. It's already 1 a.m. and kailangan mahinan na rin ang boses kasi tulog na ang bata. So yun lang. Maraming salamat sa inyo guys. Paalam. And I hope you like and subscribe to my videos for many tutorials pa na parating. So yun lang. Paalam.